Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 25, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Covenant. Paano lumalim sa Biblia? Special series from 1 to 10. And ang scripture po natin ngayong araw ay Deuteronomy 7 verse 9. Sabi po dito, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandments." Sa Tagalog po, isipin ninyo na ang Panginoon na iyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi na mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. And ang teaching po natin ngayong araw ay first, the term covenant helps us understand the entire Bible. Na yung covenant po, yung term na to is dito natin maiintindihan. Makakatulong ito para maintindihan natin yung buong Bible. And teaching number 2, God is a covenantal God who relates to His people through covenants. Sabi naman po dito na ating Panginoong Diyos is a covenantal God who relates sa atin, sa mga people niya po, through covenants. Na sabi din po kasi dito na yung covenant is ito yung hiding agreement between God and me. Yung between God and tayong people niya po. Yung biblical covenant is more than a contract na it's a divine commitment that establish a relationship with God and humanity. Yan. So, and teaching number 3, God's covenant community has an obligation to be faithful to Him. Sabi naman po dito, no, na yung God's covenant community, tayo po yon na dapat ay mapasali tayo sa God's covenant community na meron tayong obligation na maging faithful sa ating Panginoong Diyos dahil nga po siya nagbigay ng agreement sa atin, ng buhay sa atin. And tayo po ay covenant community niya po. And application number 1, ask God for forgiveness for being a covenant breaker. Para po sa, dahil nga po tao lang po tayo, nakakagawa tayo ng kasamaan, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos sa pagiging covenant breaker na yung parang hindi natin inisip yung covenant na pinangwalang anuhan natin yung covenant na parang naging gumawa tayo ng kasamaan, ganun po. And application number 2, thank Jesus for being our covenant keeper. Sabi naman po dito na ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo naman po, magpasalamat tayo sa Kanya sa pagpako niya po sa krus, pagligtas niya po sa atin, na siya po yung naging covenant keeper. And application number 3, celebrate all blessings. Wait now. Celebrate all blessings we continue to receive through Christ Jesus. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-celebrate po natin yung all na binibigay na blessings sa ating Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos and we continue na ma-receive yung through Jesus Christ yung mga blessings and iba pa po. At magpasalamat po tayo sa Kanya at mag-celebrate po tayo sa lahat ng blessings na nakukuha po natin. And discussion, why is faithfulness impact to our relationship with God? Sabi naman po, sabi po dito, para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na dapat po tayong na maging faithful para importante po ito dahil nga po may relationship tayo with our God na tayo po ay ang covenant community niya po na dapat na maging faithful tayo sa Kanya dahil siya nga po ay obligation na parang maging faithful tayo sa Kanya dahil nga po may relationship tayo sa Kanya. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.